Eto para sa mga ka-RSP nating sobra-sobra kumakainom ng soft drinks. O ano, baka lagi ka naman kumakain ng maalat na pagkain. Ayan, ako. Ayan, bato-bato sa langit, ang tamaan ng sakit sa bato, delikado. Ako, totoo yan, Audrey. Delikado po ang chronic kidney disease o yung CKD. Ayon sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI, halos 36% po ng mga Pilipino o mahigit 7 milyon ang may CKD. Kada oras may isang Pilipino na nagkakaroon ng kidney failure. At noong 2024, umabot na po sa mahigit 64,000 ang sumasailalim sa dialysis. Kaya ngayong araw pag-uusapan po natin ang sakit na ito at kung paano natin mapapangalagaan ang ating bato. Makakasama po natin ang adult nephrologist Dr. Edmundo Pasamba. Magandang umaga po, Doc. Hi, good morning po. Dr. Pasamba, good morning. Thank you for joining us. Diane at Audrey po ito. Dok, bakit ba napakarami nagkaka-CKD dito sa Pilipinas? Ano ba nakikita ninyong number one cause po nito? Well, ano po, no? Ang number one cause po talaga ngayon ng problem natin sa kidney is lifestyle. Lifestyle. Dahil sa convenience, no, mas madali kumain ng mga pagkain na unhealthy, no? Sa mga adults nga po, ang number one reason ng pagkasira ng kidney pa rin is diabetes, no? Sa mga kabataan naman, more of pamamaga ng kidney or nasa lahi, no? Well, Doc, nung bata naman tayo, talaga naman kumakain tayo ng mga matatamis na pagkain. Maalat din. Mahilig tayo Junk pumili foods. dyan. Pero may mga pagkakataon na pag umidad ka na, nagiging healthy naman. Pero gaano po kabata yung maaring magkaroon nitong chronic kidney disease? Opo. Actually, wala pong pinipiling edad yung pagkakaroon ng chronic kidney disease, no? Nakasalalay din po kasi yan sa mga iba-ibang risk factor ng bawat tao, no? So, marami pong reason yan. Kung meron ka pang ibang sakit like hypertension or mga ibang iniinom na gamot na pwede makasama sa kidney. So nagsasama-sama sila, nagpapatong-patong sila para yung risk tumaas, no? So any age pwede po magkaroon, no? Pero syempre mas common pa rin siya as we age, no? Okay. Well, ano po ang karaniwang sintomas naman po nitong CKD, Doc? Isa rin po yan sa pinaka-importante na kailangan maintindihan ng mga viewers natin po, no? Kasi po, most of the time, wala pong nararamdaman yung mga pasyenteng may CKD, lalo na kung early stages pa. Usually po kasi yung sintomas ng CKD, lumalabas lang yan around mga stage 4 and lalong lalabas yung mga karamihan pagdating na ng stage 5, no? Ang very common po niyan, magsisimula madaling mapagod, namumutla, nagmamanas, no, tumataas ang blood pressure, and eventually pag malala na, pag stage 5 na, nandiyan na po yung tinatawag na uremia, yung mga pagsusuka, pagsisikmura, walang gana kumain. Well, Doc, ano po yung normal na creatinine level at gaano kataas naman yung itinuturing na delikado na? Okay. So, kailangan po muna natin maintindihan na yung creatinine po kasi is a surrogate marker. Ibig sabihin po, it indirectly reflect yung function ng kidney, no? So, ina-assume natin, pag tumataas siya, ibig sabihin hindi nagagawa ng kidney yung trabaho niya, no? Pero may computation po kasi tayong ginagawa dyan, no? So, hindi po porket normal yung creatinine, no, ng 80 to 100, normal na talaga. Lalo na po kung meron tayong risk, no, sa pagkakaroon ng sakit sa kidney. Siguro, bigay ko lang po ng importansya na instead of creatinine po, ang maganda po talagang minomonitor natin is yung tinatawag po na proteinuria, no, yung protein sa ihi. Kasi po kapag po tumaas na ang creatinine, late na po yun. Ibig sabihin may damage na yung kidney. So, better po talaga, ang i-monitor natin is yung protein sa ihi, no? Yung protein sa ihi. Okay. Well, pag-usapan naman po natin yung stages ng CKD. Nabanggit nyo kanina yung Doc, stage 4, stage 5. At what stage ba na kailangan ng mag-dialysis? Opo. May 5 stages po yung pagkakaroon ng CKD, no? 1, 2, 3, and 4 hanggang 5, no? Siyempre, yung dialysis po, usually kailangan yan sa mga pasyenteng meron ng stage 5, no?
And sabi ko nga po, yung sintomas usually lumalabas mga stage 4 yan, no? Lumalabas. How can we prevent that, Doc? Na stage 4 lang lalabas yung symptoms. I mean, how can we early detect na hindi naaabot dun sa stage 4 na kailangan na ng mga measures na gawin sa individual para hindi na lalong lumala? Yan, oo. So, unang-una po, kapag meron po tayong risk sa pagkakaroon ng sakit sa kidney, dapat regular tayo makakapagpa-check, no? Particularly po, yung protein sa ihi. Sabi ko nga po, pag tumaas na kasi yung creatinine, ibig sabihin nun may damage na yung kidney. So, dapat hindi natin hayaan na mangyari yon. So before pa man mangyari yon, pag nag-start ng tumaas yung protein natin sa ihi, dapat po ma-manage tayo na maayos. No? Marami na po kasing gamot and advice sa lifestyle, no, para po makatulong na hindi mag-progress yung problem sa kidney. So ano po yung mga risk sa pagkakaroon ng sakit sa kidney? Siyempre kung meron tayong diabetes, hypertension, no, sakit sa puso, and so on and so forth, dapat po mas screening tayo niyan to make sure na hindi nagkakaroon ng problem sa kidney. Ano yung urinalysis ba gagawin to monitor the protein? Yes po, no. Napakadali pong proseso ng urinalysis at hindi po siya ganun kamahal, no. Murang-mura lang po siya. And yet yung impormasyon na makukuha natin sa kanya is napakalaki, no, kasi makakatch natin po yung CKD ng maaga. Mas maaga po kasi nating malaman yung problema, mas mape-prevent po natin ang paglala ng CKD. So kung meron pong nag-positive sa protein ng urinalysis ng pasyente, kailangan maimbestigahan. Baka may nagsisimula na po palang CKD para ma-prevent yung paglala niya. Okay. Well, ano po yung mga practices na mapapanatili nating healthy yung ating mga kidneys, Doc? Number one po dyan talaga is, sabi ko nga, dahil lifestyle ang number one reason kaya nagkakaroon ng problema sa kidney, is number one is eat healthy, no? Talagang yung pagkain kailangan as much as possible home cooked, no? And well balanced, no? And number two naman po, kailangan po yung i-make sure natin na yung iba nating problem or sakit is properly managed, no? Dapat ang diabetes laging maganda, ang blood pressure nababantayan, no? Siguro i-highlight ko na rin po, isa rin po kasi sa dumadaming rason ng pagkasira ng kidney is yung pag-aabuso ng mga gamot na hindi naman dapat or mga gamot na over the counter, no? So number one po dyan yung mga gamot for pain, no? Kasi madaling bumili ng gamot for pain sa mga drugstore. And kapag usually nakapag-provide ng relief yung mga gamot na yon, inaabuso, no? So I would still advise na kailangan magpa-check sa doktor to make sure na yung gamot na iniinom is hindi nakakasama sa kidney. Halimbawa yung pangkaraniwan, yung ibuprofen, ano? Dahil minsan kapag may mga muscle pain ka, Inom agad. inom ka agad nito. Kasi paghiga mo pa lang, ramdam mo yung muscle pain, hindi ka komportable. Anong alternatibo, Doc, na hindi makakadamage ng kidney? Well, ang very safe na pain reliever talaga na over-the-counter is plain paracetamol, no? Kung makuha na siya ng paracetamol, and better na po yun, no? Otherwise, may iba pang mga alternative, no? Like yung mga pahid-pahid to calm yung mga muscles natin. Okay, lagi ko ito naririnig. Kapag yung mga instant noodles ba, Doc, tama ba? Pag napasobra, posible rin itong maging cause ng CKD? Opo. Ang problem po kasi sa mga instant noodles na is yung sodium content. So actually yung sodium po na yan, pag sobrang taas, pwede mag-cause ng blood pressure. Yung pagtaas ng blood pressure po, yun po yung pwede mag-cause ng damage sa kidney in the long run. No? So hindi po siya pwede talagang madalas. No? Hindi pwedeng madalas. Ayun na nga, sinabi nga ni Doc, iwas sa mga maalat na na pagkain, pero halimbawa dyan sa may instant noodles, lalo na yung pansin kanto, pag naamoy pa lang, mapaparami ka ng kain Tsaka sabi nga nito, gusto natin mabilisan. Advisable daw talaga home cooked meals. Ayan. Well, maraming Lifestyle salamat talaga. po. Muli, nakasama po natin ang adult nephrologist na si Dr. Edmundo Pasamba. Maraming Thanks, salamat, Doc. Doc. Thank you po.